Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 301. Bakit ka nandito? Sumimangot si Andrew Cheng, nakatingin kay Bridget Yu sa harapan niya, nagmamadali pa rin siya, at hindi siya pabaya sa kanyang buhay at trabaho. Nandito ako ngayon para turuan ng leksyon ang munting putenayan. Dahil sa kanya, pinagbawalan ka sa pamilya. Kung hindi dahil sa kanya, makakabalik ka sana sa iyong pamilya. Si Bridget Yu ay tahasan at napabulalas. Biglang nabigla si Andrew Cheng, hinampas niya ang kamay niya at sinampal siya, at umungol, sinong nagsabing saktan mo ang asawa ko? What the hell? Makalipas ang 1 segundo, ipapakita sana ni Bridget Yu ang pagkakakilanlan ni Andrew Cheng. Ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos ng sampal na ito, tinakpan ni Bridget ang namumula niyang mukha ng may luha sa kanyang mga mata. Galit niyang pinandilatan sina Andrew Cheng at Marian Yang, at pinagalitan, Andrew Cheng, pagsisisihan mo ito. Pagkatapos noon, tumalikod si Bridget Yu at galit na naglakad palayo, tinapakan ang kanyang mataas na takong. Sa gilid na ito, ang mukha ni Marian Yang ay madilim, at ang mga pulang marka ng sampal sa kanyang kaliwang pisngi ay kitang-kita. Hanggang kailan niya tayo lulubayan? Tanong ni Marian Yang sa malamig na boses, tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Masyadong nag-aalala ang asawa ko, bakit pa ulit-ulit siyang ginugulo ng ex-fiancé niya? Nakaramdam ng hindi komportable si Marian Yang, tumalikod at humakbang ng mataas na takong at umalis. Si Andrew Cheng ay wala ring magawa dito, nang makita ang balingkinitang likod ni Marian, dali-dali siyang hinabol. At sa ospital, maraming tao ang nagtuturo at nagtuturo. Pagkasakay sa kotse, umupo si Marian Yang sa co-pilot, hindi kinausap ng matagal si Andrew Cheng, hindi man lang siya nilingan, at tahimik na pinunasan ang kanyang mga luha. Asawa, nagkamali ako. Ito ay dahil sa hindi ko nagawa ang mga bagay ng maayos, dahil ako ay nag-aalinlangan at hindi ko kinaya ang relasyon kay Bridget, ngunit kailangan mong maniwala sa akin, ikaw lang talaga ang mahal ko at ang mga butil ng bigas, ang ating anak. Walang alinlangang hinayla ni Andrew Cheng ang maliit na kamay ni Marian Yang, ngunit agad na bumitaw si Marian at malamig na sinabi, ihatid mo na ako. May gustong sabihin si Andrew Cheng, ngunit pinili pa rin niyang manahimik at tahimik na ibinalik si Marian sa villa. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, si Marian Yang ay bumaba ng kotse na may malamig na ugali, pumasok sa villa, at dumiretso siya sa ikalawang palapag, hindi pinapansin si Aling Martha, na nakaupo sa sala na kumakain ng mga buto ng melon at nanunood ng TV. Bahagyang namamaga pa rin ang mukha ni Aling Martha, at nang makita niyang bumalik ang kanyang anak na may malungkot na mukha, sumimangot siya. Nag-away ba sila ni Andrew Cheng? Maya-maya, nakita niyang pumasok si Andrew Cheng sa sala, sa sobrang takot ay dali-dali siyang bumangon, nag-impake ng mga buto ng melon, at nahihiyang ngumiti. Natatakot. Ang ilang sampal na natanggap niya mula kay Andrew Cheng kagabi ay nagparamdam kay Aling Martha ng kaunting kaba. Bumalik kayo. Nag-away ba kayo ni Marian? Pansamantalang tanong ni Aling Martha na nakikiramdam. Sumulyap lang si Andrew Cheng kay Aling Martha at sinabing, wala itong kinalaman sa iyo, kainin mo na lang ang mga buto ng melon mo. Tutal umakyat din si Andrew Cheng. Sa pagkakataong ito, nanginginig sa galit si Alan Martha, ngunit wala siyang pagpipilian kundi pigilan ang sarili. Nang makarating si Andrew Cheng sa ikalawang palapag, galit niyang sinipa ang sofa, sumipa at gulong, sumisigaw, Nurse Leslie, umalis ka muna rito, gusto ko ng tubig. Si Nurse Leslie ay nagkataong naglalaban ng mga damit sa laundry room, at nang marinig niya ang sigaw, agad siyang tumakbo palabas, nagbuhos ng maligamgam na tubig at inabot ito kay Martha Pinyin, warm. Kinuha ito ni Aling Martha, humigop ng ilang higop, at agad na ibinuhos ang tubig sa lupa ng kusa, galit na galit, kalagkarin mo akong malinis, at pati na rin, ang mga damit sa aking bahay ay kailangang hugasan ng kamay, alam mo ba? Kung babalik ako at tingnan kung tamad ka, papatayin kita. Galit na galit si Aling Martha, pinasok ang kanyang malaking asterisk sa silid, at lumabas dala ang kanyang bag. Naiinis siya at gustong puntahan ang matandang kapatid para magreklamo. Nang makalabas siya, nakakailang hakbang pa lamang siya nang naharang si Aling Martha sa daan. Isang itim na Mercedes-Benz ang huminto sa harap niya. Mula sa kotse, lumabas ang dalawang malalakas na lalaki na nakaitim na suit, direktang pinindot ang leeg ni Aling Martha at ipinasok sila sa kotse. Pakiusap, kinidnap ako, tulong, tulong. Kahit anong sigaw ni Aling Martha, wala itong silbi.
Makalipas ang 10 minuto, sa isang kafe. Si Marte Pinin ay nakaupo sa isang upuan, nanginginig ang buong katawan, napapalibutan ng 8 o 9 na bodyguard na nakaitim na suit. Puno na ang buong kafe. Sa oras na ito na lumitaw ang isang matangkad at sassy figure sa kafe, na naging sanhi ng pagbaba ng temperatura sa loob ng higit sa 10 degrees. Si Rose Jing, nakasuot ng itim na corset na may mataas na nakapusod, ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Direkta niyang pinag-cross ang kanyang mga paa at umupo sa harap ni Marte Pinin, malamig na nakangiti sa gilid ng kanyang bibig, kumusta siya? Si Marte Pinin ay may malamig na pawis sa kanyang noo, nanginginig habang nagsasalita, at sinabing, wala akong nakitang pagkakataon. Nakalock. Sinampal siya ni Rose ng isang sampal at malamig na sinabi, Marte Pinin, binabalaan kita, huwag mo kaming pakialaman, hindi ka magkakaroon ng malaking pagkakataon. Ako, alam kong alam ko. Tinakpi ni Aling Marte ang kanyang mukha, nagtatampo ang kanyang ulo, patuloy na umiikot ang kanyang mga mata, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Hiniling sa akin ni Madam na bigyan ka ng isang pangungusap. Kung kinakailangan, magagawa mo ito ng madalian, naiintindihan mo. Malamig na sabi ni Rose Jing, ang gilid ng kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Nang marinig ito ni Aling Marte, naramdaman niyang para siyang tinamaan ng kidlat. Totoong ayaw niya sa mga bata, pero hindi naman ganoon kalala. Itong si Helen Jing, talagang hiniling sa kanya na gawin ang isang bagay, ito talaga. Hindi ito maganda, pagkatapos ng lahat, si Milzen ay anak ni Andrew Cheng, at hindi ba pangalawang ina si Mrs. Jing ni Andrew Cheng? Bakit niya pinuntirya si Andrew Cheng ng ganito? Sa wakas ay nag-ipon ng lakas ng loob si Aling Marte na magtanong. Bilang resulta, ang malamig na mga mata ni Rose Jing ay nagpanginag sa kanya, at mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo. Huwag mong itanong ang hindi mo dapat itanong, gawin mo ng mabuti ang trabaho mo, huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Hindi ba palagi mong inaayawan si Andrew Cheng at ang kanyang anak, huwag mong palampasin ang magandang pagkakataon, marami ka pang makukuhang benepisyo. Lumingon si Aling Marte nang makahulugan at sabay bulong sa sarili, bakit hindi? Ilang beses nang tumawa si Rose Jing at dirdiretsong lumabas ng kafe. Hindi nagtagal at ipinadala si Marte Pinin sa tarangkahan ng Longcheng Courtyard. Pagbaba niya ng sasakyan ay wala pa rin siyang ulirat. Siguradong hindi makakainom ng afternoon tea kasama si ate. Pumalik sa villa, napahiga si Aling Marte sa sofa, hindi alam kung ano ang gagawin. Upang maging tumpak, bababa sina Andrew at Marian. Tinanong ni Aling Marte, saan kayo pupunta? Gusto nyo bang mag-iwan ng hapunan para sa inyo? Sinabi ni Marian, hindi na kailangan, ang kumpanya ay nagsasagawa ng cocktail party sa gabi, iimbitahan ko si Andrew Cheng na lumahok. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Marian Yang, hinabol ni Andrew Cheng ang kanyang baywang. No way! Galit ang asawa ko, kailangan kong tiisin ang sarili ko. At isa pa hindi pwede ma-stress na sobra si Marian. May isang sanggol sa sinapupunan. Sa kotse, naglagay ng make-up si Marian at sinabing, ang business reception sa gabi ay tungkol sa isang sikat na negosyante sa Shangjiang medical field. Bibili tayo ng 2 set ng damit mamaya. Mahalaga ba ang alak sa party na ito? Medyo hindi maintindihan ni Andrew Cheng, may puhunan na siya ni Barrett, at teka anong ginagawa niya sa reception. Well, ang inuming ito ay magiging napakahalaga para kay Big Ang. Kung makakahanap tayo ng bagong partner bago tuluyang harangan ng pamilya House si Big Ang ay depende sa tagumpay o kabiguan ngayong gabi. Bahagyang nabaluktot ang mga kilay ni Miss Marian Yang, na parang nag-aalala siya. Noong una, ayaw niyang makilahok, ngunit ngayon ay malungkot ang sitwasyon, at sinasalakay ng pamilya House si Big Ang Pharmaceutical. Kahit na may puhunan si Barrett, walang silbi si Big Ang kung wala ang mga channel ng pamilya Howe at mga bagong kasosyo para buksan ang domestic market. Naghahanap ng tulong ni Andrew Cheng. Siya ay pinaghigpitin sa mga karapatan sa ari-arian ng pamilya Cheng, at kahit nakilala ng kanyang mga kaibigan ang isang taong kasing kapangyarihan ni Barrett, sila ay mga kaibigan lamang niya. Hindi siya masyadong makakilos. Bukod dito, mayaman lang si Barrett, at hindi niya naiintindihan ang domestic pharmaceutical market. At saka, ayaw ni Marian Yang na umasa kay Andrew Cheng sa lahat ng oras, kailangan niyang umasa sa sarili. Lalo na ang pagganap ni Bridget Yu ngayon ay naging mas matatag siya sa ideyang ito. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Andrew Cheng.
Umiling si Marian at sinabing, ang pagtanggap ngayong gabi ay masasabing pinakamataas na antas ng pagtanggap sa industriya ng parmasyutiko sa lungsod ng Xiangjiang. Ang lahat ng mga kilalang tao na nakikilahok sa industriya ng parmasyutiko ay hindi gaanong umiinom at nakikipag-chat kundi nagnenegosyo at nagbabahagi na ng mga lihim ng negosyo. Kung ang mga kumpanya ng parmasyutiko ay maaaring sumali sa nangungunang 10 domestic pharmaceutical na kumpanya sa pulong na ito, kung gayon ang kanilang pag-unlad sa hinaharap ay magagarantiyahan. Ang pagtanggap na ito ay talagang may mahalagang layunin. Kinagat ni Marian Yang ang kanyang mapupulang lobby, at mukhang nag-aalangan. Ang bagong gamot ng kumpanya. Bago pa makapagsalita si Marian, sinabi na ni Andrew Cheng ang sagot. TS2 talaga ang pangunahing layunin ng pagtanggap na ito. Ang bagong gamot na anti-cancer. Ang matagumpay na pag-unlad nito ay kumakatawan sa isang revolusyonaryong tagumpay sa anti-cancer na gamot. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya, kay Bicang, kay Miss Yang, at lahat sila ay gustong makakuha ng bahagi ng malaking kita sa ekonomiya. Hindi na sikreto ang DS2. Kailangan kong maghanap ng mga kasosyo sa lalong madaling panahon upang buksan ang domestic market. Malayo pa para makapunta sa ilog. Sa pagtanggap na ito, maraming CEO ng mga kilalang domestic pharmaceutical company ang dumating para dumalo. Sabi ni Marian Yang, na may bakas ng determinasyon sa kanyang mukha, at kalupitan at determinasyon sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, kumpiyansa na sinabi ni Andrew Cheng habang nakakross ang mga paa, sa akin dito, walang nang ahas na magbigay sa iyo ng anumang ideya. Tutulungan kitang magbenta ng gamot. Ikaw. Tumingin si Marian kay Andrew Cheng nang may kainahinala, at sinabing, hindi ka ba pinaghihigpitan ng iyong pamilya? Kailangan mo pa bang umasa sa iyong kaibigan? Hinawakan ni Andrew Cheng ang kanyang ilong at sinabing, kalimutan mo na ito, kokentaken ko siya mamaya. Dapat marami siyang alam na pharmaceutical company. Bahagyang kumunat ang noo ni Marian Yang at sinabing, Andrew, alam kong napakayaman ng iyong pamilya, at miyembro ka ng Cheng Group sa Kyoto, ngunit hindi magandang umasa sa iba. Umaasa pa rin akong makakabalik ka sa Kyoto. Narinig ko kay Tita Helen Jing na laging gusto ng biyenan mo na bumalik ka. Sa palagay mo ba dahil dito ay sadyang pinapahirapan ka ng iyong biyenan? Ayokong isuko mo ang buhay mo sa Kyoto dahil sa akin. Ngumiti si Andrew Cheng at sinabing, okay lang, alam ko, maghintay tayo ng mga ilang araw, ibabalik kita kasama si Milzen. Tumango si Marian Yang, biglang lumingon at nagtanong, nga pala, Andrew, ano ang pangalan ng kaibigan mo? Kailan mo ito ipapakilala sa akin? Kabanata 302. Nagulat si Andrew Cheng. Naku, may tamang pagkakataon para sa bagay na yan, nasa ibang bansa siya kamakailan. Napangiti si Andrew Cheng na nahihiya. Tumango si Marian at walang sinabi. Sa pagkakataong ito, ginanap ang business meeting sa Xiangjiang City sa Presidential Ballroom ng Shangri-La Hotel sa ngalan ng 100 kilalang kumpanya. Maiisip na ang mga taong pumunta sa venue ngayong gabi ay pawang mga sikat na negosyante sa industriya ng medikal sa Xiangjiang City, na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Marami ring malalaking tao at malalaking negosyante ang naimbitahan mula sa ibang lugar. Mayroon ding nangungunang 10 medikal na kinatawan sa China. Bilang taong namamahala sa party na ito, tumayo si Marjorie Lau sa pintuan upang salubungin ang pagdating ng mga celebrity ng kumpanya. Huminto ang sasakyan ni Marian Yang sa harap ng red carpet. Nang lumitaw siya sa entrance ng banquet hall na nakasuot ng itim na open-top tube evening dress at si Andrew Cheng na naka-straight suit, ang mga reporter at negosyanteng nagtipon sa pintuan ay tumigil sa pag-uusap. Dahil napakaganda ni Marian Yang kaya talagang nasilaw niya ang kanilang mga mata. Lahat sila ay mga bigwig sa industriya, at natural na alam nila ang pangalan ni Miss Yang. Ang mga gintong bulaklak sa larangan ng medisina ng lungsod ng Xiangjiang ay higit sa isang antas na mas maganda kaysa sa mga babaeng kasama sa kanilang paligid. Isa itong magulo na diwata. Sa pagsasalita tungkol sa mga naroroon, ang taong makakalaban ni Marian Yang ay ang General Manager ng Shangri-La, Marjorie Lau. Bukod dito, kamakailan lamang ay naging sentro ng atensyon ang Bicang, at maraming tao ang nakarinig tungkol dito. Nang makita ni Miss Lau si Andrew Cheng sa tabi ni Marian Yang, isang bakas ng hinala ang sumilay sa kanyang magagandang mata, at pagkatapos ay binati niya ito ng nakangiting mukha. Direktor Yang, napakaganda mo ngayong gabi. Nakakahawa ang ngiti ni Marjorie Lau.
Siya at si Miss Young ay matagal nang magkakilala, kaya natural na hindi sila gaanong magalang sa isa't isa. Bahagyang ngumiti si Marian, Miss Lau, medyo matagal na rin nang huli tayong magkita. Habang nag-uusap sina Marian at Marjorie, ngumiti si Andrew Cheng, "Oy, bakit ka nandito?" Sa katunayan, nakita na niya si Marjorie Lau, ang matalik na kaibigan ni Maris Lee, ngunit hindi niya inaasahan na siya ang namamahala sa party na ito. Napakaliit ng mundong ito. Higit sa lahat, siya ay mula sa pamilya Lau. Dapat kang makahanap ng mga pagkakataon upang magkaroon ng magandang chat. Natarante si Marian Young at nagtanong, "Kilala niyo ba ang isa't isa?" Gustong magsalita ni Andrew Cheng, ngunit nanguna si Marjorie upang ipaliwanag, "Alam ko, ngunit hindi ko masyadong alam." Oh, ang babaeng ito ay may sapat na, kaya sabik na dumistansya sa kanyang relasyon. Walang pakialam si Marian Young, sumulyap lang kay Andrew Cheng at sinabing, "Una na tayo." Nang makitang aalis na si Marian, bahagyang ngumiti si Andrew Cheng, "Asawa, nakikita mong lahat ay nakahawak sa braso ng lalaki, gusto mo bang?" Tinaas ni Marian Young ang kanyang kilay, binigyan ng blankong tingin si Andrew Cheng, at pagkatapos mag-isip tungkol dito, hinawakan niya ang braso ni Andrew Cheng, at sabay silang naglakad papunta sa banquet hall. Tuwang-tuwa si Andrew Cheng, tila napatawad na siya ng kanyang asawa. Nang pumasok si Marian sa banquet hall habang hawak ang braso ni Andrew, nag-uusap ang buong bulwagan. Sa orihinal, si Marian Young ay sapat na pambihira upang maakit ang atensyon ng lahat ng naroroon, kaya natural na tumingin ang lahat kay Andrew Cheng, at nakita rin si Marian na nakahawak sa braso ni Andrew Cheng na may ngiti sa kanyang mukha. Sa isang iglap, natangay ang usapan sa bulwagan. Sino ang lalaking nakatayo sa tabi ni Miss Young? Bakit hindi ko pa siya nakita? Anong klaseng manugang siya? Hindi ko pa siya nakita, at hindi mo pa siya nakitang magka-holding hands. Sa unang tingin, ang relasyong ito ay hindi isang maliit na bagay. Mga bobo kayo. Iyan ang basurang asawa ni Marian Young, na kumakain ng malambot na kanin. Damn, siya yun? Nakasuot siya ng damit ng aso, at talagang palang palamunin siya. Nagkaroon ng maraming diskusyon sa banquet hall. Si Andrew Cheng ay labis na nalungkot, dahil nakaramdam siya ng ilang masamang mata, tinatitigan ang kanyang sarili na may layuning pumatay. Kinuha ni Marian ang kamay ni Andrew Cheng at naglakad papunta sa banquet hall. Malinaw niyang naririnig ang mga usapan sa paligid, ngunit wala siyang pakialam. Ang layunin ng kanyang pagdating ngayong gabi ay para sa bagong puhunan at mga bagong partner ni Vic Ang. Bagamat lahat ng naruroon ay isang kilalang negosyante sa larangan ng medikal ng lungsod ng Xiangjiang, iilan lamang ang aktwal na nakakakilala sa isa't isa. Dinala ni Marian Young ang kanyang trash husband sa reception, na syempre nagdulot ng matinding kaguluhan. Hindi nila talaga kilala si Andrew Cheng. Hindi nila inimbitahan ang mga taong tulad nito sa party ni Mr. Hensentai noong nakaraang pagkakataon. Inimbitahan man sila, hindi nila pinansin ang performance ni Mr. Cheng sa Kyoto last time, lalo pa kaya si Andrew Cheng. Ang kasalukuyang Andrew Cheng, sa mata ng lahat, ay isang hindi gaanong kahalagahan. Panay panlilibak ang maririnig. Pagkatapos ng lahat, sa ganoong okasyon, dinala ni Marian Young ang kanyang walang kwentang asawa, na talagang marangal. At dahil sa matagumpay na pagsasaliksik at pagpapaunlad ng anti-cancer na gamot na DS2, si Miss Young ay natural na isa sa mga pangunahing tauhan ng pagtanggap na ito, at maraming grupong negosyante ang nagsimulang makipaglaro sa mga ideya ni Marian Young. Kung tama si Boyet Hao, pinuno ng pamilyang Hao, isa itong malaking pagkakataon sa negosyo. Hindi nagtagal ang isang grupo ng mga tao ay nagtipon sa kina Marian at Andrew Cheng na may mga baso ng alak sinasadya o hindi sinasadya. Siyempre, sinusubukan lang ng lahat na mapalapit kay Miss Young. Direktor Young, matagal nang hindi nagkikita. Narinig ko na ang iyong kumpanya ay may mga bagong resulta ng pananaliksik. Huwag kalimutan ang mga dati nating kaibigan. Tumango si Marian Young at ngumiti, siyempre. Direktor Young, narinig ko kay Chairman Boyet Hao na papasok si Vic Ang sa industriya ng parmasyutiko sa Kyoto. Kung may kailangan, mangyaring ipaalam sa akin. Itinaas ni Marian ang kanyang baso at ngumiti. Direktor Young, congratulations, congratulations. Tumango si Marian Young at ngumiti. Matapos maghiwa-hiwalay ang grupo ng mga tao, nakahinga ng maluwag si Marian, ang mga matandang fox spirit na ito, isa-isa. Nakikita rin ni Andrew Cheng na maraming tao ang naglalaro ng ideya ni Marian Young.
Sa halip na salakayin ang mga ideya ni Marian Young, ito ay higit pa tungkol sa formula ng pananaliksik at bagong data ng gamot sa kanyang mga kamay, pati na rin ang malalaking benepisyo. Kamusta ka na, pagod ka na ba? Si Andrew Cheng ay maingat na tumayo sa tabi ni Marian, at nalaman niyang medyo masama ang hitsura niya. Sige, uupo muna ako saglit. Umiling si Marian Young, nakaramdam ng kaunting pagkahilo at pagkahilo. Ngayon na. Direktor Young, narinig kong sinabi ng taong iyon na si Boyet Hao, nakagawa ka ng bagong gamot na panlaban sa kanser. Kaya lang gusto ng ating Sanyuan Group na umunlad sa lugar na ito. Bakit hindi magtulungan sina Bicang at Sanyuan, Xiangyang ay kabilang sa Dajiangnan District. Di bali mananalo tayo, ano sa tingin mo ang opinyon ko, matanda? Sa sandaling ito, isang matandang lalaki na may kuba na nakasandal sa isang tungkod, nakasuot ng tangsuit, ay lumapit kay Marian Young na nakangiti. May isang maganda at malafax na dalaga sa kanyang tabi, ang kanyang puwitan ay baluktot sa isang malaking arko sa kanyang paglalakad, mukhang nasa 20s lang siya, ang pagkakaiba ng dalawa ay hindi bababa sa 50 o 60 taong gulang. Matandang baka kumakain ng batang damo. Nakalimutang pag-ibig. Ito ang pinakamalaking kumpanya sa pangangalakal sa lungsod ng Xiangyang. Si Danny San, ang presidente ng Sanyuan Group, bagaman siya ay umatras sa likod ng mga eksena, siya ay responsable pa rin sa operasyon ng buong grupo. Si Danny San ay sikat bilang isa sa mga unang batch ng mga negosyante sa Xiangyang City. Namuhunan siya sa maraming kumpanya, at kailangan din ng Bicang Pharmaceuticals ang suporta ng Sanyuan Group sa mga unang araw. At ang babae sa tabi niya ay ang kanyang ikapitong asawa. Masasabing naghanda si Marian Young ngayon, natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Mr. Danny San, at bahagyang ngumiti, Mr. San, karangalan ko na makatrabaho ka, ngunit kailangan kong bumalik muna at makipag-usap sa Board of Directors. Nang tumanggi siya, natural na alam ni Marian Young kung aling talento ang magiging pinakakitang kasosyo niya. Ang Sanyuan Group ay mayroon lamang maraming pera at hindi isinasaalang-alang. Mabuti ang mga magulang ni Mr. San, kaya natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Marian Young, ngumiti, at sinabing, magiging masarap kayo ngayong gabi, kaya kailangan mong makita ng malinaw ang mga taong ito, huwag magkamali. Salamat Mr. San sa iyong pagmamalasakit. Ngumiti si Marian Young. Gayunpaman ang babae sa tabi ni Danny San, ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, at patuloy na tumingin kay Andrew Cheng gamit ang kanyang kaakit-akit na mga mata. Siya ay isang babae, at ngayon na siya ay mayaman, siya ay natural na nais na maging mas mahusay, tulad ng isang murang lalaki. Ang matandang lalaki na si Danny San ay napakabuti sa kanya, ngunit hindi lubos ang kanyang kasiyahan at may pagnanais parent sa sarili na kulang sa kanyang pagkababae. Kaya kadalasan ay nakikipaglokohan siya sa ilang gwapong lalaki. Ngayong nakakita siya ng lalaking tulad ni Andrew Cheng, ito'y hindi niya kayang bitawan. Gusto niyang magpakasal sa tulad nito. Natural na napansin din ni Andrew Cheng ang nagninangas na tingin ng babae, sinulyapan siya, at halos damyugo ang ilong. Isang ganap na sakuna para sa bansa at sa mga tao, hindi nakakagulat na mahal ito ng mga magulang. Ang babae ay isang subordinate sa tabi ni Wang at nagpadala ng business card kay Andrew Cheng, ang kahulugan nito ay kitang-kita. Pumalaklak si Andrew Cheng, sinulyapan ng babaeng may hawak na wine glass, at direktang itinapon ang business card sa basurahan. Sa pagkakataong ito, galit na galit ang babae, at pinandilatan niya ng masama si Andrew Cheng. Peach, sinusubukan akong akitin. Ang asawa ko lang ang mahal ko. Diretso ikinawit ni Andrew Cheng sa baywang ni Marian Young ang kanyang kamay, ibinaba ang kanyang ulo at nagsalita ng ilang salita sa kanyang tainga, at tinulungan siyang magpahinga. Siya ang may pananagutan sa pagtulong kay Marian Young na huminto sa pag-inom ngayong gabi. At sa karamihang hindi kalayuan sa kinatatayuan nina Marian Young at Andrew Cheng, may isang pares ng masamang mata na nakatingin sa kanila. Kabanata 303. Si Fred Hao, na naka-white suit, ay uminom ng isang baso ng alak at tumingin sa isang lalaking naka-navy blue na suit na hindi kalayuan sa kanya. Sa sandaling makita niya ang lalaki, nagpakita si Mr. Fred Hao ng magalang na tingin, pagkatapos ay dinampot muli ang baso ng alak at dahan-daang naglakad patungo sa lalaking nakasuot ng navy blue suit. Ang pagkakakilanlan ng isang lalaki na maaaring tretuhin ng seryoso ni Young Master Hao ay hindi nangangahulugang isang maliit na bagay. Bukod dito, ang lalaki ay napapaligiran ng maraming bata mula sa mayayamang pamilya, na pawang pinupuri siya ng mga salita.
Fred How? Nabalitaan kong na-hospital ka ng ilang araw. Malusog ka na ba? Isang mayamang batang lalaki sa tabi ng binata ang nakakita kay Mr. Fred How na papalapit at nakangiting nagtanong. Bahagyang ngumiti si Mr. How, wala lang, ito'y maliit na sakit lamang. Hindi siya natalo ni Andrew Cheng. At ang binata na naka-navy blue suit ay hindi kailanman tumingin ng diretso kay Fred How mula simula hanggang wakas. Marahan niyang pinagpag ang red wine glass sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay tumagos sa karamihan, at mahigpit niyang nilock si Marian Young na nasa hindi kalayuan. Undisguised pagnanasa para sa kanya. Bakit? Interesado si Mr. Hu sa babaeng iyon. Tao lang si Fred How, kaya natural niyang napansin ang titig ng binata. Ang lalaking kilala bilang Mr. Hu ay sumulyap kay Fred How, humigop ng red wine, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Siya ay isang taong may talento, may marangal na hitsura, maputi ang balat, at ang kanyang katawan ay nagpapakita rin ng ugali ng anak ng lahat. Sword eyebrows and star eyes, may kung anong mayabang na tingin sa kanyang mga mata, tinatayang kahit sinong babae ay mabibighani sa kanyang mga mata. Ang pangkalahatang hitsura ay medyo Korean opera style, at ang figure ay napakaganda. Si Mr. Hu, ang kanyang pangalan ay Miss Marian Young, siya ang bagong chairman ng Bicang Group, at siya ay kilala sa industriya ng medikal ng Shangjang City. Masasabing, tama ang sinabi ni Fred How, ngunit hindi niya sinabi ang lahat. Ito ang lalaking may pinakamataas na katayuan sa pagtanggap ngayon. Siya ay nagmula sa Kyoto, na kumakatawan sa isang pamilya sa Kyoto at ang pamilyang How upang talakayin ang pakikipagtulungan. Kasabay nito, upang malaman ang tungkol sa pagbuo ng bikang anti-cancer na gamot sa reception. Sa makatuwid, si Fred How ay hindi nang ahas na magpabeye. Sa pagkakataong ito, talagang binigyang pansin ni Mr. Emil Hu si Mr. Fred How. Kung hindi dahil sa pagtutulungan ng negosyo ng pamilya How sa Jinling at ng kanyang pamilya sa pagkakataong ito, hindi niya papansinin ang ganitong uri ng maliit na kape. Oo, sa mata ni Mr. Hu, ang Fred How ay isang maliit na kape na hindi mainstream. Paano kung ang pamilyang How sa Jinling? Paano kung may pamilya Jing sa likod ng pamilya How? Ang kanyang pamilya ay nasa parehong antas ng pamilyang Jing. Tapat na upang makita na ang katayuan ng Young Master Hu. Q na ito ay hindi pangkaraniwan. Oh, magpatuloy. Bahagyang tumango si Mr. Hu at sinenyasan si Mr. Fred How na magpatuloy. Na may mahinang ngiti sa gilid ng bibig ni Fred How, tumingin siya kay Marian Young at sinabing, kilala siya bilang pulang rosa sa mundo ng negosyo ng Shangjang City. Ang sino mang magtangkang umatake sa kanya ay sasaksakin ng likod ng taong sasalakay sa kanya. Hawakan mo siya. Tsaka may asawa siyang basura, kumakain ng malambot na kanin. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Mr. Hu, at ang kanyang mga mata na nakatingin kay Miss Young ay puno ng pagnanasa. Gusto lang niya ng babaeng ganito, pananakop na tulad nito. Bukod dito, ang mga babaeng may asawa ay may espesyal na damdamin. Hehe, hindi ko ine-expect na may ganito pala kaalok at glamorous na babae sa maliit na Shangjang City. Humigop ng red wine si Mr. Hu at mahinang nagsabi, 3 minuto, kailangan kong makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng ito. Si Mr. Fred How ay tumawa ng lihim sa kanyang puso, talagang tama ang hula niya, ang isang anak ng isang marangal na pamilya tulad ni Mr. Hu ay dapat na may hindi mapigil na pagnanais na manakop. Ngumiti siya at sinabi, Young Master Hu, kung gusto mo ng impormasyon, masasabi ko sa iyo ang lahat. Ikaw. Mr. How? Huwag kang magsisinungaling sa akin, kung hindi ay malalaman mo ang kahihinatnan. Mahinang sabi ni Mr. Hu. Pamulong si Fred How ng ilang salita sa tainga ni Mr. Hu, at ang ekspresyon sa mukha ni Mr. Hu ay nagbago mula sa kawalang interes sa pagkagulat, at pagkatapos ay naging malungkot. Andrew Cheng. Ito ba ay kamangha-mangha? Malamig na sabi ni Mr. Hu, sa wakas ay nabaling ang kanyang mga mata sa isang lalaking nakatayo sa tabi ni Marian Young, ibig sabihin, si Andrew Cheng. Palagi kong iniisip kung saan ko narinig ang pangalang ito. Baka pareho lang ang pangalan. Sa oras na ito, hindi alam ni Andrew Cheng na siya ay binabantayan, ang kanyang mukha ay puno ng pagtawa, at siya ay tumatawa kasama si Marian Young paminsan-minsan. Sinamantala ni Fred How ang pagkakataong sabihin, siya nga, para sabihin, siya ay isang maliit na puting mukha na kumakain ng malambot na kanin. Hindi siya tinatanggap ng kanyang biyenan sa bahay. Kumalat na sa atin, at isa lang siyang walang kwentang tao.
Young Master Hu, kung gusto mong makakuha ng babaeng tulad ni Marian Yang, kailangan mo munang lutisin ang mga problema sa paligid niya. Ha! Malamig na bumantong hininga si Mr. Hu, ipinakita ang lamig sa kanyang katawan, at sinabing, isa lang siyang kawawang bata na hindi alam ang taas ng langit, kailangan ko bang gawin ito? Oo, oo. Tiyak na may sariling mga pagsasaalang-alang si Mr. Hu, ngunit sobra ang sinabi ko. Mabilis na tumango si Fred Hao at yumuko. Tinitigan siya ni Mr. Hu ng blanko, at tila nawala ng interes na ipagpatuloy ang pag-uusap. Patuloy siyang tumingin kina Miss Yang at Andrew Cheng, pagkatapos ay ikinaway ang kanyang kamay, binati ang mga bodyguard na nakaitim na suit sa likod niya, at lumapit ito bumulong ng ilang salita sa tainga. Tinulyapan ng bodyguard si Andrew Cheng at umalis sa banquet hall. Isang napakakakit-akit na babae, sobrang-sobra sa aking panlasa. Umangat ang sulok ng bibig ni Mr. Hu, at may malamig na lamig sa kanyang ngiti. Kinakabahang tumingin si Mr. Fred Hao kay Young Master Hu, at nakita na niya na interesado si Young Master Hu kay Marian Yang, ngunit medyo nag-aalangan pa rin siya dahil gusto niyang gamitin ang kamay ni Young Master Hu para harapin sina Miss Yang at Andrew Cheng, ngunit sa kasong ito, tiyak na mawawala sa kanya si Marian Yang. Natural na napansin ni Mr. Hu ang pagbabago sa mukha ni Fred Hao, ngunit hindi niya ito pinansin. Siya ay anak ng isang marangal na pamilya, kaya nakikita niya ang mga ideya ni Fred Hao sa isang sulyap, ngunit wala siyang pakialam, buong lakas niya ngayon ilagay ito kay Maria. Itong babaeng ito, gusto niya talaga. Hininaan ni Fred Hao ang kanyang boses at nagtanong, Young Master Hu, hindi mo ba nakilala si Miss Yang noong nakaraan? Hindi sa ngayon, mahalaga ang wine party ngayong gabi. Pinagpag ni Mr. Hu ang red wine glass sa kanyang kamay. Hindi siya nagmamadali. Ang babaeng gusto ni Mr. Emil Hu ay natural na ihahatid ng masunurin. Gayunpaman, nang bumaba ang kanyang boses, nakita ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figure. Si Marjorie Lau na nakasuot ng panggabing gown ay pumasok at naglakad patungo kay Andrew Cheng na may ngiti sa kanyang mukha. Bakit siya nandito? Bahagyang kumunot ang noo ni Emil Hu at natatawang sinabi, kawili-wili. Pagkasabi nito, itinulak niya ang baso ng alak kay Fred Hao, at naglakad patungo kina Andrew Cheng, Marian Yang at ng iba pa na may mahinang ngiti. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Andrew Cheng si Young Master Hu, inilagay ang kanyang ulo sa tainga ni Marian Yang, at mahinang sinabi, Oy, may malaking isda dito. Pinigyan siya ni Marian ng puting tingin at sinabing, paano mo nalaman na isa siyang malaking isda? Napatingin si Marian Yang sa papalapit na Young Master Hu, at unti-unting nanlamig ang kanyang mukha. Nagkunwari si Andrew Cheng na nag-iisip, well, actually nahulaan ko rin. Hulaan ng demonyo. Maganda pa rin ang paningin ni Andrew Cheng, at natural na makita ang lalaking ito bilang pambihira. Na may ngiti sa kanyang mukha, lumagpas si Mr. Hu sa mga spotlight at pumasok ng hindi nagmamadali, mukhang isang napakaranggal na tao. Gayunpaman, hindi niya direktang kinausap si Marian Yang, ni hindi rin siya nagsalita kay Marjorie Lau, na nagpaningning sa kanyang mga mata, ngunit tumingin kay Andrew Cheng. Si Emil Hu, ang pangalawang henerasyong ninuno ng pamilya Hu sa Kyoto, ay ipinanganak na may gininto ang kondado, at ang kayamanan sa likod niya ay hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Bukod dito, si Young Master Hu ay may walang kapares na katalinuhan sa negosyo, gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa Kyoto sa murang edad, masasabing siya ang pinakasikat na business genius sa mga nakababatang henerasyon sa Kyoto. Ang pamilya Hu ay isang marangal na pamilya sa kabisera, at ang mga mapagkukunan at koneksyon sa likod nito ay kung ano ang gusto ng mga tao na mawala sa kanilang mga ulo. Masasabing basta ang isang kontrata ng pamilyang Hu ay sapat na upang suportahan ang kita sa pananalapi ng pangalawa at ikatlong antas ng lungsod sa loob ng isang taon. Si Emil Hu, sa Kyoto, ay isang nakakasilaw na pag-iral, na itinadhana na saan man siya magpunta, siya ay isang nakasisilaw na pag-iral, at ito ay maaari lamang maging iyon. Ang mga taong naruroon ay hindi napansin ang pag-iral ni Mr. Emil Hu noong una, iyon ay dahil siya ay nananatiling mababang profile, ngunit ngayon, lahat sila ay parang dugo ng manok, at ang kanilang mga mata ay pumutok sa walang katapusang pagnanais ng pambabala. Ito ang New Business Person of the Year ng Time Magazine. Ang pangalawang anak ng pamilyang Hu, ang magiging tagapagmana ng pamilyang Hu. Ito ang pamilyang Hu sa Kyoto. Malaking bagay ito. Mayroong higit na enerhiya sa likod nito.
Maging ang pamilyang Yu sa kabisera, ang tinaguriang numero unong rich family. Hindi kasing lakas ng pamilya Ho. Dahil ang mga tao ay mapagpakumbaba at walang pakialam sa mga peking pangalan na iyon. Dahan-daang gumalaw ang lahat patungo sa gilid ni Emil Ho, pinalibutan siya sa gitna, sinasadya o hindi sinasadya, at kahit ang spotlight ay patuloy na sinusundan siya, tinatamaan siya, na nagpasilaw sa kanya ngayong gabi. Napakunot ang noo ni Andrew Cheng sa ilalim ng magiliw na tingin ni Mr. Emil Ho. Wala bang espesyal na libangan ang lalaking ito? Lumapit si Mr. Ho kay Andrew Cheng at iniunat ang kanyang kamay ng napakabait, "Hello, Emil Ho." Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng, ngunit hindi nakipagkamay, tumango lang ng bahagya, at hindi man lang sinabi ang kanyang pangalan. Nakalanghap ng malamig na hangin ang lahat sa audience, masyadong mayabang ang trash husband ni Miss Yang, iyon ang pangalawang anak ng pamilya Ho sa Kyoto. Ang pakikipagkamay ay maaaring gumawa ng isang grupo o sirain ang pagkakaroon ng isang kumpanya. Isang bakas ng displeasure ang sumilay sa mga mata ni Emil Ho, at nagpatuloy siya sa pagngiti, "Hello, Mr. Emil Ho, ikinagagalak kitang makilala." "Gaano ka kasaya?" Mahinang tanong ni Andrew Cheng. Napaka-vulgar na routine, at bulok na sa kalsada, pero ang sarap gamitin dito. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang lahat ng naruroon ay natigilan saglit. Napakayabang. Naghahanap lang ng kamatayan. Ito ang pangalawang young master ng pamilya Ho sa Kyoto. Si Marjorie Lau sa gilid ay hindi napigil ang takpan ang kanyang bibig at ninisyan. Nagulat si Marian Yang kay Andrew Cheng, masyadong mayabang ang kanyang asawa. Bahagyang nabaluktot ang sulok ng bibig ni Emil Ho, at unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Napakatanga ng taong ito para purihin. Parang narinig ko na pangalan mo, at parang nakita somewhere. Biglang ngumiti si Emil Ho at tumingin kay Andrew Cheng. Sumimangot si Andrew Cheng, nakaramdam ng sobrang kalungkutan. Kinilala ba ito? Kabanata 304. Sa ngayon, tumayo si Mr. Fred Hao, tinuro si Andrew Cheng at galit na sinabi, "Andrew Cheng, kilala mo ba kung sino ang kausap mo?" Young Master Ho, anak ng isang marangal na pamilya mula sa Kyoto. Napakatumpak ng panaginip ni Fred Hao. Sa sandaling ito, tumayo siya at nagsalita ng ilang salita kay Emil Ho, na para iligtas ang mukha para sa kanya, at syempre maaari niyang ailapit ang relasyon. Sa sandaling sinabi ito ni Fred Hao, inakusahan din ng mga negosyante at mga anak ng mayayamang pamilya na nagtipon-tipon si Andrew Cheng ng pagiging masyadong mapagmataas, at wala siyang ugali ng maginoo. Lahat ng uri ng pang-aabuso at pang-iinsulto, lahat ng panunumbat ni Andrew Cheng ay hindi dapat lumabas sa pagtanggap na ito. Ang karangyan, na lumalabas dito, ay masyadong nakakadismaya. Si Andrew Cheng ay walang pakialam dito, ngunit ngumisi, ngunit tumingin sa ngiti na ito, wala siyang makita. Hindi kaya nag-aalala ang taong ito na pagbabarilin sila ng maharlikang anak na ito mula sa Kyoto na si Vic Ang. Okay, it's not a big deal. May ugali talaga si Kuya Cheng. Bahagyang ngumiti si Emil Ho. Inaamin ba ng taong ito na nagkamali siya? Tumayo si Marian Yang sa oras na ito, na may matikas na ngiti sa kanyang mukha, puno ng paghingi ng tawad, ay nagsabi, "Young Master Ho, hinahangaan ko ang iyong pangalan sa mahabang panahon, ngunit hindi ko inaasahan na darating ka papuntang Shanghai. Hindi magaling magsalita ang asawa ko, kaya sana pagtiisan mo ako." Si Emil Ho ay malamig na tumingin kay Andrew Cheng, tumingin kay Marian Yang na may ngiti sa kanyang mukha, at sinabing may paghanga, "Director Yang, narinig ko ang iyong mga chismis pagdating ko sa Shangjiang. Ang ganda mo talaga, at bawal maging lalaki ang mga babae. Welcome ka, paano ako maihahambing kay Mr. Ho, ikaw ang sinta ng Time Magazine at isang business genius sa kabisera. Kailangan kong matuto ng higit pa sa iyo." Na-flatter si Marian Yang, ganyan ang negosyo, dapat matuto kang pumuri ng tao. Nabalitaan ko na ang iyong Bicang Group ay nakabuo ng isang bagong gamot laban sa kanser. Ako ay lubhang interesado. Hindi ko alam kung may oras si Director Yang para makipag-usap ngayon. Siguro maaari nating pag-usapan ang tungkol sa kooperasyon. Tumingin si Emil Ho kay Miss Yang na may kalahating ngiti ngunit nagtapon ng sanga ng oliba. Ang babaeng ito, na may malamig at kaakit-akit na ugali, ay bagay na bagay sa panlasa ni Young Master Emil Ho. Nang marinig ito ni Andrew Cheng, naging malamig ang kanyang ekspresyon. Ang pamilya Ho ay walang mahabang memorya.
Ngumiti si Marian Young, nag-alinlangan sandali, at sinabing, karangalan ng ating bikang na maging interesado sa bagong gamot ng ating kumpanya, Mr. Hu. Sa tingin ko maaari tayong pumili ng oras, at lahat tayo ay makakaupo at makapag-usap ng dahan-dahan. Ito ay isang pagtanggi, natural na naiintindihan ni Marian Young kung ano ang iniisip ng kabilang partido, karamihan sa pakikipagtulungan ay peke, at ang totoo ay gusto lamang tanungin siya. Ngunit hindi niya ito direktang tinanggihan, ngunit hinarap ito ng hindi direkta, na nagpa-address sa kabilang partido. Haha sige, hihintayin ko si Director Young. Nakangiting sabi ni Emil Hu, walang bakas ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, malamig na tiningnan ni Fred Howe si Marian Young at sinabing, Miss Young, iniimbitahan ka ni Mr. Hu na talakayin ang pakikipagtulungan, ngunit ito ay isang pagkakataon na hindi mo mahihiling, paano mo ito tatanggihan? Bakit, hindi mo nakikita? Si Mr. Hu. Maaaring sabihin ng sinumang may karunungan sa sandaling marinig nila ito, na si Miss Young ang pinupuntirya ni Fred Howe. Ang pamilya Howe at bikang umano ay nagkaroon ng hindi kanais-nais na pag-aaway kamakailan, sinabi na binawi nila ang kanilang kapital, ang kasalukuyang sitwasyon ay halos totoo. Masaya si Emil Hu, ngunit hindi niya inaasahan na si Fred Howe, isang tulala, ay magiging napakabuting aso. Sa oras na ito, ibinaba ni Andrew Cheng ang kanyang baso ng alak at malamig na sinabi, Fred Howe, magaling ka talaga sa calculus, bakit hindi mo kausapin itong young master na si Hu sa gabi? Siguro, ano pa ang maaaring isulat? Ito ang spark. Lahat ay napatingin sa kanya na nagtataka, hindi alam kung ano ang gagawin sa basurang ito na kumakain ng malambot na kanin. Biglang narinig ni Fred Howe ang mga salita, ang galit sa kanyang puso sa wakas ay sumiklab, at tumingin kay Andrew Cheng at malamig na sinabi, Andrew Cheng, wala kang bahaging sasabihin dito. Haha, nanunuya si Andrew Cheng. Tumayo sa harap ni Marian Young, tumingin kay Fred Howe ng may pambihirang kapangyarihan, at sinabing, Fred Howe, wala akong pakialam kung anong klaseng calculus ang nilalaro mo, kung iniisip mo ang asawa ko. Ipinapayo ko sa iyo na timbangin ito ng mabuti. Isaalang-alang ang iyong sarili, huwag isipin na walang sino man sa iyong pamilyang Howe sa Jinling ang nang-ahas na lumipat. Ngayong tumayo na si Andrew Cheng, ang pagtanggap na ito ay nakatadhana na maging isang biro. Si Fred Howe ay nanginginig sa galit, at galit na sinabi, Andrew Cheng, ikaw ay isang maliit na puting mukha na pinalaki ni Marian Young, at ikaw ay isang walang kwentang hanggal na kumakain ng malambot na kanin. How dare you talk to me like this? Abat sayang ka, gusto mo pa akong hawakan. Pamilya Howe. Hindi ka umihi at alagaan ang iyong sarili. Howe family, darating yan, sana wag kang lumuhad at magmakaawa sa akin sa araw na yon. Pagkasabi noon, ang mga mata ni Andrew Cheng ay maliwanag at maliwanag. Si Fred Howe ay likas na umatras ng ilang hakbang, pinilit ang kanyang kalmado, at sinabing may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, bakit, gusto mo pa bang gawin ito? Huwag mong tingnan kung sino ka, kung maglakas loob kang gawin ito. Kung hindi, hahayaan kong malugi ang kumpanya ng asawa mo bukas. Nagsalubong ang mga kilay ni Andrew Cheng, at ang lamig ay lumabas sa kanyang katawan, na nagparamdam kay Fred Howe na isa siyang malaking kaaway. Kasunod nito, nakita niya ang isang malaking sampal mula sa hula ni Andrew Cheng at sinampal ito. Nakalock. Ang malakas na sampal na ito ay narinig sa buong reception. Simple at bastos. Ang katawan at mga buto ni Fred Howe ay hindi maganda, kaya't paano siya makakaligtas sa sampal ni Andrew Cheng, at dito ay diretso siyang sinampal. Tinakpin ni Fred Howe ang kanyang mukha at bumagsak sa lupa, ang mga sulok ng kanyang bibig ay namumula sa dugo, at ang kalahati ng kanyang pisngi ay namamaga ng mataas. Ang biglaang sampal ay nagulat sa lahat, ito ay isang mataas na antas ng pagtanggap sa Shangjang City. Ang mga taong naruroon ay pawang mga higanti sa industriya ng medikal, at mayroon ding mga anak ng marangal na pamilya tulad ni Emil Hu mula sa Kyoto. Paano nang ahas ang basurang ito na magbukas ng pamaypay para sa anak ng pamilyang Howe sa Jinling kung hindi siya pumayag? Nang makitang binugbog si Fred Howe, agad na tumayo ang sekretaryang si Miss Chu, binuhat si Fred Howe at inakusahan si Andrew Cheng, pinagalitan, masyado kang bastos isa itong mataas na antas na pagtanggap sa Shangjang, napakayabang mo, security, ilabas mo siya. Sa wakas ay nakakuha ng pagkakataon, natural na hindi sinubukan ni Miss Chu na punahin si Andrew Cheng, ngunit nagkamali siya. Ngumisi si Andrew Cheng, lumakad papunta kay Miss Chu,
iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang buhok, binuksan ang pamaypay sa kaliwa at kanan, sinampal ng 6 o 7 sampal ng walang awa, at malamig na sinabi, "Ikaw ay isang babaeng nasa lahat ng dako, tatahol ba ako?" Tumayo din si Emilio sa oras na ito, malungkot ang kanyang mukha, at napakalungkot niyang sinabi, "Kaibigan, tila hindi makatwiran na saktan ang isang tao pagkatapos lamang magsalita ng ilang salita." Si Andrew Cheng ay malamig na sumulyap, ngunit ang katawan sa kanyang katawan ay talagang biglang tumaas, at isang lamig ang bumalot sa mga manonood. Sa sobrang gulat na si Emilio ay natigilan sa pwesto ng mahabang panahon at hindi naka-recover. This was too scary. How could this man have such aura, exactly the same as when he faced his big brother? Hindi, mas malakas pa sa aura ni Kuya. Sa sandaling ito, ang likod ni Emilio ay basang-basa ng malamig na pawis, lumipat siya upang umalis dito, ngunit hindi niya ito maiangat. Sinipa ni Andrew Cheng ang kanyang dibdib sa lugar, sinipa siya ng direkta 3 o 4 na metro ang layo, at ibinagsak ang mesa ng alak. Agad na bumagsak si Emilio sa lupa, ang kanyang buong mukha ay naging kulay ng atay ng baboy, tinakpan niya ang kanyang tiyan, pakiramdam na ang kanyang mga bituka ay buhol-buhol. Sa sandaling ito, siya ay nasa isang estado ng kahihiyan, at tuluyang nawala ang estilo ng isang marangal na pamilya. Sa isang biglaang sipa, nabulag ang lahat. Ito ang pangalawang young master ng pamilya Ho sa Kyoto, Emilio. Ito ay kumakatawan sa malayong pamilya Ho. Ito ay isang hindi nakikitang higanti na hindi kailanman ipinanganak sa Kyoto. Bukod dito, hindi lamang mayaman ang pamilya, kundi pati na rin ang background ay napakalalim. Ang pamilya Ho ang bantay pinto. Nababaliw na ang mga tao dito. Ang sipa ni Andrew Cheng ay hindi man lang isinaalang-alang ang kahihinatnan, na magdadala ng kapahamakan sa big-ang. Pindutin ang 3 sa isang hilera. 2 sa kanila ay magkapatid pa rin, hindi banggitin na ang binugbog na si Emilio ay ang pangalawang young master din ng pamilyang Ho sa Kyoto, ang pinakapangako na henyo na magmamana ng trono ng pamilya Ho. Ang ganyang tao ay talagang sinipa ni Andrew Cheng. Natigilan ang lahat, naghahabol ng hininga, walang nang ahas na humakbang para tumulong. Si Fred Hao na sinampal at sinampal hanggang magdugo, ang kanyang kasintahan at sekretarya na si Miss Chu ay sinampal ng 6 o 7 beses, ang kanyang buong mukha ay namamaga na parang ulo ng baboy, at si Mr. Emil Hu, ang pangalawang batang master ng pamilyang Hu, ay sinipa hanggang sa wala nang magawa. Baliw, baliw ang taong ito. Ang iba ay matagal nang natulala, at ang iba ay napapagalitan pa sa mahinang boses. Napakunot ang noo ni Marian Yang, hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kanyang asawa. Ang pamilya Ho ay isang hindi kilalang pag-iral. Tapos na, na-offend ng asawa ko ngayon. Kahit ang Kyoto Cheng Group ay hindi dapat lumaban sa pamilya Ho. Yun ang gatekeeper. Andrew, asawa ko. Sa pag-aalala sa mukha ni Marian Yang, dali-dali niyang kinaladkad si Andrew Cheng, sa takot na baka may gawin itong masyadong radikal. Bahagyang ibinuka ni Marjorie Lau ang kanyang bibig, ang kanyang mukha ay nagulat, ang kanyang magagandang mata ay kumikislap, at ang kanyang puso ay nagugulo na. Hindi niya inaasahan na magiging ganito si Andrew Cheng, iyon ang pangalawang anak ng pamilya Ho sa Kyoto. Ang iba ay hindi alam ang lakas ng pamilya Ho, ngunit siya, si Marjorie Lau, ay napakalinaw. Isa sa 4 na prinsipe ng Kyoto, natatanging kulay ng background. Kinakatawan nito ang mukha ng pamilyang iyon. Ang pamilya Ho ay puno ng 4 na general. Si Emil Hu ay nakahiga sa lupa, ang kanyang bibig ay puno ng malamig na hininga, ang tiyan ay halos malagutan ng hininga, naramdaman na lamang niya na ang kanyang mga panloob na organo ay sinipa ng malakas, at ang kanyang ulo ay umiihip. Galit na galit si Emil Hu. Hindi pa siya binugbog simula noong bata pa siya, at hindi siya kailanman napahiya. Siya ang pinili ng Diyos, isang kombinasyon ng hindi mabilang na mga kareligan, at hinahangaan ng marami sa mga nakababatang henerasyon. Ngayon, talagang sinipa siya sa harap ng mga mata ng lahat. Ang ganitong biro ay kakalat sa buong kabisera sa mahabang panahon. Sa oras na iyon, mawawalan ng mukha si Young Master Emil Hu. Si Emil Hu, isa sa 4 na dakilang prinsipe sa Kyoto, ay binugbog. Isang malaking biro iyon. Kabanata 305. Matapos makabawi ng hininga, itinaas ni Emil Hu ang kanyang kilay, tumingin kay Andrew Cheng na may pulang mata, at ang mga sulok ng kanyang mga mata ay kumislap ng matinding kalupitan, at dahan-daang bumangon mula sa lupa.
Ang mamahaling terno sa kanyang katawan ay nabahira ng iba't ibang inumin at merienda, at tila gumapang mula sa tambak ng basura, talagang hindi magandang tingnan. Bumangon si Emil Hu, hinubad ang kanyang mamahaling suit, at galit na bumagsak sa lupa, pagkatapos ay itinuro si Andrew Cheng, at halos naghisteryoso, hinahanap mo ang kamatayan, alam mo ba kung anong presyo ang kailangan mong bayaran para sa sipa na ito? Ang mga mata ni Emil Hu ay maulap, nakatitig kay Andrew Cheng na parang lobo na parang tigre na sinusubukang lumunin siya ng buhay. Oo, siya si Emil Hu ay ang pangalawang anak ng pamilyang Hu, at si Andrew Cheng ay talagang naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng paggawa nito. Gayunpaman, ibinuko ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamay at walang takot na sinabi, ito na marahil ang pinakamagandang biro na narinig ko, sinipa na kita, at nakatayo ka pa rin doon na pinipilit ako, hindi ba nakakatamad? Presyo. Magkano ang halaga nito, gusto ko talagang malaman. Awkward na ngumiti si Andrew Cheng. Okay, nasa iyo ang mga binhi, hintayin mo ako, at tiyak na ipapaunawa ko sa iyo, kung anong uri ng mga tao sa mundong ito ang hindi mo mahawakan. Malamig na sabi ni Emil Hu. Yoyo, pagbabante. Parang narinig ko na ito dati. Oo nga pala, ang mga malalaking kontrabida sa mga pelikula at drama sa TV ay mukhang gustong gumamit ng mga salitang ganyan. Inilayo ni Chen Pong ang kanyang ulo at mapaglarong ngumiti. Galit na galit si Emil Hu kaya hindi siya nakapagsalita ng ilang sandali, kaya itinuro niya si Andrew Cheng, puno ng galit ang mukha nito. Lumapit si Andrew Cheng kay Fred Hao, na nakaupo sa lupa, at tinitigan siya ng masama. Sa sobrang takot niya ay napaatras siya ng ilang hakbang sa kabila ng kanyang imahe, pagkatapos ay tumingin kay Mr. Emil Hu, at sinabi ang bawat salita, Mr. Hu. Tatawagan kita sa ngayon. Bueno, narinig ko na ikaw ay mula sa kabisera, ang anak ng isang marangal na pamilya. Saka bakit hindi ka naglakas loob na lumaban nang sinaktan kita? Hindi dapat ganito ang itinuro sa iyo ng iyong marangal na pamilya upang ipanganak. Nakatayo ako ngayon sa harap mo, kung meron ka, halika at lumaban ka. Mapanuksong wika ni Andrew Cheng. Ubad na panunokso. Sige, bakit ka nakatayo? Sinabi ni Andrew Cheng sa malamig na boses, nang makitang hindi gumagalaw si Emil Hu, bigla siyang ngumisi ng masama at sinabing, bastos ka pala, ang anak ng isang marangal na pamilya sa Kyoto ay may pag-ihi ng ganito, kaya bakit niya ito ginagawa? Pumunta sa ilog at magpanggap na mapilit. Bulgar. Ang ganitong high-end na party ng alak ay talagang gumagamit ng mga ganoong salita. Gayunpaman, ito ay talagang down to earth. Ang mukha ni Emil Hu ay asul at puti, at ang kanyang galit ay halos maubusan ng hininga. Hindi naman sa ayaw niyang gawin, pero kapag ginawa niya, mawawalan siya ng mukha, pero kapag hindi niya ginawa. Pagtatawanan siya ng mga tao na takot si Emil Hu sa bastard na ito. Ito ay isang lalaking hindi naglalaro ng baraha ayon sa nakagawian. Andrew Cheng, mayabang hiyo, ako ang pangalawang anak ng pamilya Hu sa Jingjing. Kung nasaktan mo ako, matatanggap mo ang pinakamabaliw na paghihiganti. At ang bikang sa likod mo ay makakatanggap din ng pinakamabaliw na paghihiganti mula sa aming pamilya Ho. Galit na sabi ni Emil Hu. Hehe, takot ka na ba? Nagsisisi ka na ba? Ngumisi si Emil Hu, tinitingnan ang masungit na tingin ni Andrew Cheng. Naisip niya na natatakot si Andrew Cheng, kung tutuusin, ang pamilya Hu ay isang sobrang pamilya na walang sinuman ang maaaring mambuli, at si Bikang ay maaaring paalisin sa Xiangyang sa isang dampi ng isang daliri. Nang matapos siyang magsalita, biglang itinaas ni Andrew Cheng ang kanyang ulo at kumunat ang noo kay Emil Hu, na parang tumitingin sa isang tulala, ang malamig na tingin sa kanyang mga mata ay nagpang-inag sa huli. Hindi ko talaga alam kung mabubuhay ka pa ba o mamamatay. Lahat ba ng pamilya Ho ay walang isip? Ang mga aral para sa taong ito ay tila hindi sapat. Pagkatapos ng lahat, sumipa muli si Andrew Cheng, at ang itim na leather na sapatos ay sumipa ng husto sa dibdib at tiyan ni Emil Hu. Pagsabog. Pakiramdam ni Emil Hu na parang tinamaan ng bulldozer ang kanyang dibdib, at ang buong tao ay lumipad palabas, tulad ng isang sirang saranggola, tumama sa mesa ng alak at gumulong sa lupa. Wow! Tumalsik ang isang subo ng dugo mula kay Mr. Hu, amoy dugo sa kanyang ilong at bibig. Direktang nabali ng sipa ni Andrew Cheng ang kanyang tatlong tadyang, at maging ang kanyang mga laman loob ay nasugatan. No way, naaalala niya ang isang hindi kanais-nais na alaala ng nakaraan. Ang nakaraang insidente ay nauugnay kay Bridget Yu. Baliw.
Baliw talaga. Tinipan ni Andrew Cheng ang sikat na pangalawang young master ng pamilya Ho at nagsuka ng dugo, ibig sabihin ay hindi mamamatay si Bikang at ang pamilya Ho. Tumayo ng tuwid si Andrew Cheng, malamig na tumingin kay Emil Ho, at sinabing, tandaan mo, ang taong tumalo sa iyo ngayon ay tinatawag na Andrew Cheng, at wala siyang kinalaman kay Bikang. Kung gusto mong maghiganti, pumunta ka lang sa akin, kung sasabihin mo sa akin, pero kung malaman kong maglakas loob kang asarin si Bikang, siguradong sisipain kita hanggang mamatay. Kahit na ang pamilyang Ho pa ang nasa likod mo, siguradong hindi ko ito pababayaan. Hindi tanga si Andrew Cheng, natural na naiintindihan niya ang relasyon, at agad na dumistansya kay Bikang. Ang sakit sa dibdib ni Emil Ho ay napakatindi, lalo na ang kanyang paghinga ay puno ng sakit at dugo. Pinanlakihan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Andrew Cheng na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, na nagsasabing, ikaw ang nanliligaw sa kamatayan. Sa oras na ito, biglang tumayo si Mr. Emil Ho at sinenyasan ang dalawang staff na tulungan siya at ipadala siya sa ospital. Siya ang namamahala sa reception na ito, at syempre ayaw niyang gumawa ng malaking gulo. Ang dahilan kung bakit siya nakatayo lamang hanggang ngayon ay pangunahin upang makita kung paano nilutes ni Andrew Cheng ang problemang ito, o sa madaling salita, gusto niyang makita kung gaano katiwala si Andrew Cheng sa sarili. Ipadala si Mr. Hai sa ospital. Bahagyang sinabi ni Marjorie Lau, at ang dalawang iyon, papasukin din natin sila. Tinulyapan niya sina Fred Hao at Miss Chu sa lupa, walang magawang umiling at bumantong hininga. Si Andrew Cheng ay talagang hindi naglalaro ng baraha ayon sa sentido komon, at naglaro siya ng 3 baraha ng sabay-sabay. Tuloy-tuloy lang ang wine party, pero kapag nangyari ang ganito, masama ang pakiramdam ng lahat. Iniwasan din siya ng mga nagplanong makipag-usap kay Bikang tungkol sa pagtutulungan, at nauwi sa komedya ang pagtanggap. Alam ng lahat na si Bikang ang maghahatid sa pinakamabaliw na paghihiganti ng pamilya Ho sa Kyoto. Tapos ang mga tinatawag na bagong anti-cancer na gamot ay malilito din. Walang nakakaalam kung sino ang may pinakamalaking benepisyaryo ng pagtanggap ngayong gabi, at walang nang ahas na ipagpatuloy ang pakikisangkot. Dahil malinaw na ang ugali ng pangalawang young master ng pamilya Ho, si Bikang ay magdurusa ng pinakamatinding paghihiganti mula sa kanilang pamilya Ho. Hinawakan ni Andrew Cheng ang isang baso ng alak, tumayo sa tabi ni Marian Yang, tinikman ang alak ng walang awa, at nagtanong, asawa ko, hindi ka ba nag-aalala sa paghihiganti ng pamilya Ho? Sumimangot si Marian Yang at sinabing, kung gayon, bakit mo pa siya binubugbog? Hindi ito kasiya siya sa mata, at ang paraan ng pagtingin niya sa iyo ay mali. Ngumuso si Andrew Cheng. Iginala ni Marian Yang ang kanyang mga mata at sinabing, kung paano gustong maghiganti ang pamilya Ho, ako, si Miss Yang, ay susunod. Siya ang asawa ko. Malaking bagay ito. Responsibilidad ko kapag hindi nagbukas ang kumpanya, magre-resign ako. Si Marian ay walang magawa, ngunit alam niya na mahal ni Andrew Cheng ang kanyang sarili. Nagkibit-balikat si Andrew Cheng at nakangiting sinabi, sige, magtatayo ng stall para magbenta ng almusal. Pangarap. Malamig na sabi ni Marian Yang. Saglit na nag-isip si Andrew Cheng, pagkatapos ay ngumiti at nagsabing, sa totoo lang, hindi mo kailangang mag-alala, ako ang hahawak sa bagay na ito. Tapos inaabangan ko talaga. Pagkatapos magsalita ni Marian Yang, pumasok siya sa banyo na nakasuot ng panggabing gown. Tiningnan ni Andrew Cheng ang magandang likod ni Marian Yang, isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang mga mata, at palihim na sinabi, asawa, huwag kang mag-alala, ako, si Andrew Cheng, ay aalisin ang lahat ng mga hadlang para sa iyo. Anyway, ibinaba niya ang wine glass, umalis sa reception hall, at sumanib sa gabi. Changjiang Municipal People's Hospital, 3 sumisipol na ambulansya ang sabay-sabay na dumating, at ang buong ospital ay nagkagulo. Magmadali at sabihin sa Dean na ang pangalawang anak ng pamilya Ho ay malubhang nasugatan. Ang direktor na hugis ng ulo ng Mediterranean ay tumakbo mula sa departamento hanggang sa pintuan ng ospital. Paano siya hindi magmamadali, ang ospital na ito ay pamumuhunan ng pamilya Ho, at ngayon ang pangalawang anak na lalaki ng pamilyang Ho ay binugbog sa Changjiang City, kung sila ay medyo mabagal sa paggamot, kung gayon ang buong ospital ay hindi mabubuksan. Ang grupo ay nagmamadaling pumunta sa pinto ng ospital, at nakita si Emil Ho na dinadala sa isang karwahe at galit na itinulak hanggang sa operating room. Sa likod niya ay ang panganay na anak ng pamilya Hao sa Jinling. Gosh! Anong nangyari ngayong gabi?
Mapatla ang mukha ng direktor, at umindayog siya pabalik-balik. Ang mukha ni Emil Hao ay mapatla, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit, at sinabi niya na ang kanyang mga tauhan ay tumatakbo sa lahat ng paraan, ipaalam sa pamilya, magpadala ng ilang tao, hihilingin ko sa mga taong iyon na bayaran ang presyo gayon din, huwag ipaalam sa kuya at tiyuhin ang tungkol dito, ang sinumang maglakas loob na ibunyag ang pinakamaliit na hangin at itapon ito sa dagat. Oo, pangalawang young master. Nang makita ang kanyang pangalawang young master na itinulak sa operating room, tumalikod ang subordinate at tumakbo palabas ng ospital, naiwan ang dalawang gwardya sa pintuan ng operating room. Sa operating room, si Emil Hu ay nakahiga sa operating table, ang sakit sa kanyang dibdib ay nagpawis sa kanya ng malamig, at ang maputlang headlight ay kumikinang sa kanyang mukha, na nagparamdam sa kanya ng cuteness ng liwanag sa unang pagkakataon, at ito rin ay sa puot at galit sa kanyang puso. Nanunumpa siya na kapag nakaalis siya rito, babaliktarin niya ang buong lungsod ng Xiangyang, dapat niyang alisin si Bikang mula sa Xiangyang, at dapat niyang hayaan ang babaeng iyon na lumuhad sa kanyang harapan at humingi ng awa sa kanya. Higit sa lahat, dapat kong patayin ang lalaking nagngangalang Andrew Cheng gamit ang iyong sariling mga kamay. Sa oras na ito, dahan-daang itinulak ang pinto ng operating room, at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng asul na surgical gown at maskara. Gumaan ang loob ni Emil Hu, at pipaikit na sana siya, ngunit ang kanyang biglaang intuition ay nagpang-inag sa kanya. Sino ka? Tanong ni Emil Hu na nakataas ang ulo. Young Master Hu? Ako ang chief surgeon ngayon, huwag kang mag-alala, bibigyan kita agad ng anesthesia. Isang makapal na boses ng ilong na may mahinang pagbibiro ang tumunog sa operating room, na nagpapalipad sa kaluluwa ni Mr. Emil Hu sa loob ng 9 na araw sa takot. Ano ang nangyayari, hindi ba ang chief surgeon ng ospital na ito ang nagsagawa ng operasyon? Sino ka? Naramdaman ni Emil Hu na may mali, at tumingin sa doktor na dahan-daang nagtanggal ng kanyang maskara. Nang makita niya ang mukha ng kausap, huminga siya ng malalim, at mas lalong nag-init ang dibdib niya. Ikaw? Bakit ka nandito doktor? Doktor? Si Emil Hu ay sobrang natakot at napasigaw sa kawalan ng pag-asa, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Hindi niya akalain na lalabas talaga si Andrew Cheng dito. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo.